Number 9 na, Pastor. Oo, patungkol sa, giving to the poor. Ba? Ang ganda nito pag-usapan, yung pagbibigay. Hindi lamang sa gawain, pag nauna na yung kay Lord, di ba? Thank you Lord, kasi gusto niya na maging blessing din tayo sa marami. Sige po, basahin muna natin. Handa na ba ang lahat? Salamat sa Diyos. Si Snowbee. Si Cheng, pakibasa Proverbs 28:27. Lord. Si Snowbee pakibasa Proverbs 22:16. Si Michelle Proverbs 21:13. Una muna yung 28:27. Time po natin. Oh, grabe no? Alam niyo, ang pagbibigay po natin sa mahirap, yung pagtulong natin, pagkain man yan, pera man, pero syempre, di ba, balance natin, may wisdom din tayo, no? Hindi lang po yan pagiging mabait. Kasi syempre, may kilala tayo, mga ganyan, tumutulong eh. Ang pagtulong sa mahirap ay pagsunod din po sa Diyos. Kapag tumutulong po tayo sa mga nangangailangan, mga kapatid, ibig sabihin, nire-release natin yung blessing, hindi tayo nakokontrol na kung ano yung mga bagay na meron tayo. Kasi totoo yan eh. Kung ano yung hindi mo kayang i-let go, control ka nun. Yun na ang may hawak sa buhay mo. Kaya, sa buhay natin, no, ano ba yung mahalaga? As we walk in the principles of the Lord, no, kung gusto natin ma-experience yung blessing ng Panginoon, isa po yung connected sa generosity is yung pagiging giving to the poor. Maging giver tayo. Hindi magkukulang. Pero syempre, hindi naman sinabi milyonaryo ka agad, di ba? Ang ibig sabihin po, mga kapatid, tiyak tayong tutulungan ng ating Panginoon. He will sustain us. He will provide all our needs. Sino ba yung mga tinutukoy na mahirap sa ating buhay? Sino yung mga tao sa paligid natin na kailangan in a way, kumbaga, minsan nag-share sila ng mga challenges nila. May mga mahal tayo sa buhay na, di ba, hindi naman kailangan na malaki agad eh. In other ways, we can help them. We can be givers. Tsaka alam nyo, isa sa mga masasarap kasama, yung mga taong mapagbigay. Tara, di ba sa mga magkakaibigan, kayo no, naalala natin nung buhay natin noon. No? Pag marami tayong magkakaibigan, sino po ang mas gusto nyong samahan? Sino po yung sasamahan nyo? Yung laging nagpapalibre o yung nanlilibre? Sagot. Sige nga. Nanlilibre. Nalilibre. Totoo, nasa Bible yan eh. Generous person has many friends. Sige, pakibasa nga po yan, Sister Lola. Marami pong kaibigan. Ano yan eh, Proverbs 19. Sige sis, pakibasa. Proverbs 19 verse 4. Proverbs 19, verse 4. Kawikaan, ayan. Ang kayaman ay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. Amen. Oo, di ba? Totoo yan. Kung sino yung laging nagbibigay, kung sino yung tumutulong, maraming kaibigan yun. Kaya tayo, no, gamitin po natin. Di ba sinabi ni Jesus yan? Use your worldly wealth to gain more friends. Sis, sa Proverbs 19 pa rin, dugtong mo sis. Banda, italon mo sa ano? Sa verse 60, tumutubad sa kutusan. 17, ayan, 17. Tingnan nyo 19, verse 17. Parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Amen. Amen. Sa Bible may mga principle, di ba? Naalala niyo yung istorya ni Ruth, ni Boaz. Di ba wala silang makain, byuda sila eh. Wala silang trabaho. Saan sila umaasa? Doon sa mga harvest ng mga bukid.
Hindi lahat pinapa-harvest ni Lord. Balikan natin yan. Nasa Old Testament yan eh. Sige. Sa ano yan eh, Leviticus, sinong magbabasa? Sis Grace, andyan ka? Leviticus yan eh, 19, yung ano, Yes po. Leviticus 23, ayan, sige sis, basahin mo. Maganda yan eh. Kita niyo Leviticus yung principle, 23 po. Oo, nasaan ka kasi 23, 22 ata yan. Oo, sige. Tama, 22. 23, 22. 20, okay po. 20. Leviticus 22 to 23. 23, chapter 23, verse 22. Chapter 23. Wait, Opo, yan. 23. Ito po. Sabi po dito, huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at sa mga dayuhan. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Yan, Amen. ang ganda ng principle. Sa pag-harvest, napakaganda nito mga kapatid. Minsan ang thinking ng tao pag mag-harvest ka, nagtanim ka eh. Sa'yo lahat. Di ba ganun ang tao? Pero trabahuan mo yan eh, okay yan. Sa'yo lahat. Pero alam nyo mga kapatid, ang principle ng Diyos, nagtanim ka, oo. Ako ang nagpalago. Diyos pa rin ang bigay ng paglago. Hindi yan sa'yo lahat. Sabi niya, mag-iwang ka. You set apart a portion wherein yun ay, para saan? Ipapaubaya saan? Tulong sa mga mahihirap. Kasi sa mga panahon po nga nila, may mga byuda na walang trabaho eh. Hindi na sila pinagtatrabaho, yung mga babae. Bawal. Minsan wala na silang anak na lalaki na nagpapakain sila sa kanila. Sila umaasa. Sa limos. Doon sa mga pinag-anihang bukid. Kaya nga si Ruth tuwang-tuwa eh. Pagkatapos niyang mag-ani, di ba ang dami? Sabi mo, kaninong bukid ka ba napunta? Hindi lang yung natira. Sabi niya, kahit anong kunin mo dyan sa'yo. Ibig sabihin, alam niyo, meron talaga po tayo in our life. By God's grace and provision. Oo, sumeldo tayo, may natanggap tayong blessing. Seed yan eh. Kapag tumutulong tayo sa hirap para tayo nagtatanim, ang Diyos ay may puso para sa mga mahihirap. He wants to provide for the poor. And si Lord, He wants to provide for the poor. He made the way for the poor to be provided. Sa pamamagitan ng pinapalago niya yung harvest of blessing ng mga pinili niya, ng mga tao. Tayo yun. So sa paglago, harvest of blessing natin, mga kapatid. Pag-angat ng sweldo, paglaki ng kita sa negosyo, kapag may nag-increase sa atin, may dumating na pagpapala, wag nating anihin lahat, huwag lahat. Una, ilagay natin sa Diyos, bigay ang harapan sa Diyos, ang ating offering, magtayo, and also, alam nyo, in a way, magkaroon tayo ng puso na tumulong din. Lord, sino ba sa mga kapatiran ko, kamag-anak ko na gusto mong tulungan? Grabe yung blessing mo sa akin. Kaya alam nyo, pag may blessing tayo, ang mindset natin, hindi lang yun para sa atin lahat. God wants us to have an opportunity na ma-provide ang pangangailangan ng mga mahihirap. Totoo, may mga tao na talagang nakaka-experience ng mga challenges. And God is speaking to our hearts, sa atin po, Talagang, Lord, sige nga po, bless niyo ako para hindi lamang ako makapagbalik ng ikapu, lumaki yung ikapu ko, makapaghandog, makapagtanim, sacrificial giving sa gawain, but also to be generous to the poor. Tumulong tayo sa mga taong nangangailangan. Kasi yun ang puso ng ating Panginoon.
At sabi nga doon, parang nagpapautang kay Yahweh, di ba? Alam mo yung word na pagpapautang ngayon sa Tagalog. Ibig sabihin, sinabi naman ni Lord sa kanyang salita. Ano ibig sabihin pagpautang? Wala namang utang sa atin ng Diyos. Hindi naman siya nangungutang. Hindi niya naman kailangan ng pera natin. Siyang may-aring lahat. Ang sinasabi diyan, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. So ang point dito, ang ibig sabihin nun, God rewards our generosity. God rewards those who give to the Lord. To give those who give to the poor. Si Lord po yan, mga kapatid. Siya pa rin ang magbabalik sa atin yan. So, ano yung mga pwede nating itulong? Pwede monetary. Praise the Lord naman. Alam ko naman yan. Kahit hindi sabihin, ginagawa rin natin kapag may nasunugan, namatayan, di ba? Yung anak niya, kailangan ng kailangan ng ganito, pambili ng uniform, ng sapatos, walang notebook, di ba? Minsan may sakit, di ba? Ganun din sa simbahan, hindi natin nakakalimutan na kapag tayo may mga kapatid na nangangailangan, walang pamasahe, yung mga financial help na ito, napakahalaga niyan. Hindi lamang din siyempre pera, no? Kasama niyan ang suporta natin, panalangin. Pero kaya naman magbigay lahat ng panalangin. Pero tayo, kapag bine-bless tayo ni Lord, wag nating kakalimutan, gusto ni Lord, hindi lang prayer ang maibigay natin. Makapagbigay din po tayo ng monetary, no? So, wag nating iwasan, no? Meron pa kayong malambot na puso sa mga ganong pangyayari? O minsan kasi, di ba, aminin nyo, minsan nadadala lang tayo, no? Minsan mga naririnig natin, o minsan ginagawa natin excuse, natakasan natin, ako, ipanggaganyan niya lang yan, yan lang yan, di ba? May mga kumakatok pa sa mga bintana ng sasakyan. Kung wala kayong pagkain, inaabutan nyo ba ng counting bar yan? Pag nakikita mo yung itsura, nagpapanggap lang yan. Ako, ano yan, pangrarag niya. Pang-scatter niya lang yan. Well, hindi mo naman siguro ikakahirap yung 3 piso, 5 piso, 10 piso. Minsan kasi yung feeling na parang na-dengoy tayo, dahil loko ko na, tapos nagkita kayo, no? Sabay kayo kumakain sa sa Jollibee. Parang sakit sa puso rin yun, no? Parang naloko yata ako dito. Hindi, wag natin iwasan, no, mga kapatid. Meron po tayong magagawa. Di ba merong sinabi yan saan ba to? Sa Hebrews. Si Snobby, pakibasa yung Hebrews chapter 13 or chapter 12. Sa pagtulong natin, di mo alam, anghel pala ng Diyos, mensahero, di ba? Hebrews 13, ayan. Sige, pakibasa. 1 hanggang 2. Amen. Ang sabi po dito, paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. Yan. Verse 1, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Verse 2, palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. Mailang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. Sino Verse yan? 3, Sige, tuloy. Verse 3, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganun. Hanggang sa Yun. Ang ganda lang, sis. So, totoo yan kapag nagdanas ka ng hirap, naranasan mong maging mahirap, tapos pinayaman ka ni Lord. Parang kayo, di ba? Naranasan nyo maging mahirap. Iba yung heart mo para sa mga nagugutom. Iba yung heart mo sa mga... Alam mo na, naramdaman ko kasi naranasan mo yun. Yung tinutukoy niya sa verse 2 si Abraham, di ba? Nakapagpatuloy siya ng mga anghel. So, yung pagtulong po natin, mga kapatid, as a part ng leadership team, tayong mga leaders, tayo? Makita sa atin yung pagiging giver natin. Hindi lang generosity, but
giving to the poor. Kahit na ano pa man, may maitutulong tayo, ano man yung pwede natin maitulong, maging habit natin. At ang promise ng Lord, kapatid, pagpapalain niya tayo. Pagbukas ang kamay sa pagtanggap, bukas din. Bukas tayong tatanggap. Ulitin natin, may balance tayo. Hindi lang tayo bigay ng bigay, kailangan may karunungan. Siyempre, hindi lahat ng humihingi ng pera, bibiglaan mo agad. Kailangan mo, minsan, malambot yung puso natin na hindi naman masama na tumulong sa kapwa. Pero may mga tao kasi, pag wala kang karunungan, abusive. Tandaan nyo, tatanungin ko kayo, sa ating mga pinag-aralan, kailangan mag-set tayo ng healthy boundaries. Hindi lahat papapasukin nyo sa bahay nyo. Tama ba? Mayroong gate. Sige nga, lagi nyo po bang lagi bang bukas ang gate ninyo? Nakabukas ba lagi pintuan ninyo? Sagot po. Hindi Hindi po. po. Sinasara nyo. Hindi po. Hindi lahat. Oo. Tinitingnan mo muna, Lord, may wisdom mas kailangan niya pagkain. Kailangan niya ng counsel. Ang kailangan niya, trabaho. Hindi lang pera kailangan niya. Kailangan niya magtrabaho kasi malakas naman talaga siya. Speaking lang of trabaho, nakakita na ba yun ng mga tao na kilala kayo na gusto nila, tulungan mo sila, pero kaya naman nila magtrabaho. Nakita na ba kayo na magmamais na isa lang yung kamay? Yung mga nagtatrabaho sa merong disability, nagbabarker sa bangko. Nakakita na kayo ng ganon? So, kung sila talagang nagtatrabaho, hindi excuse na lagi lang tayo dapat tutulungan. Minsan, katamaran na ng tao. So, kailangan may wisdom tayo, mga kapatid. Yung generosity, yung giving to the poor, tama yan. Pagiging merciful, pagiging compassionate, pero kailangan may wisdom din tayo. So, kung kayo, alam nyo, yung tao abusado, minamanipulate, yung inyong kabaitan, sa church, ganyan, maging maingat kayo. Na maraming beses na natin na-experience yan. May mga bagong a-attend, i-close nyo yung mga na-warningan ko na. Alam mo, hindi na attend. Kasi ang totoo, kaya pala siya uma-attend kasi gusto niyang abusuhin yung mga kabaitan ng mga kapatiran natin. Tapos bigla na lang mawawala. Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Manghihiram kasi mabait itong sister na to, mabait itong brother na to, tapos wala na. Sabihin naman, ganun. Alam, minsan, yan kailangan natin ng wisdom talaga. Example, nanghihiram, hiram naman ng kailangan, 5,000, 3,000, para meron ka ring wisdom, isa sa mga kahit na kaya mo naman, pero parang itong na to, brother na to, niloko lang ako nito. Sige, tutulungan na lang kita. Yung hinihiram mo 3,000, eto na lang, 1,000. Bayaran mo ako, hindi, hintayin ko lang, kailan ka makakabayad, bahala ka na. Di ba? Para lang hindi kayo magkasira kasi alam mo hindi ka rin babayaran. Hindi ka naging madamot. Tinulungan mo pa rin siya. So tayo po bilang mga mananampalataya, kailangan may balance ang lahat. Huwag kayong papayag na sasabihin na, Kristiyano ka dapat ganito ka. Wow. Diba? Alam pala nila So sa atin po, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, let us pray, let us expect everyone to grow in the giving to the poor, grow in our generosity. Hindi po yan issue ng ng wallet natin, wala tayong may bibigay, wala tayong maitutulong, hindi. Ang generosity po, issue po yan ng puso. Kung tayo po ba binago na talaga ng Panginoon, talagang handa tayong magbigay. Di ba? Talagang nakikita natin yan sa mga kapatiran natin. Na hindi naman sila ganun ka-angat, di ba? Financially, pero praise God. Talagang nagbibigay. Katawa, and we're so blessed kapag nakikita natin na nagiging generous tayo. Kasi yun yung isa sa mga paraan na tayo ay talagang ma-bless ng Diyos.
So when we give to the poor, paano ba natin ito magagawa? Balik tayo dun sa ating binasa. Kasi kalaban natin dito, Proverbs 22:16. Pakibasa yan, sis. And then 21:30. Sino po yung reader niyo? Amen. 22:16, ang sabi po dito, ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa Naku, karalitaan. kahirapan nyo, no? Tuloy mo, pag mayaman. Medyo ano tayo mga Pilipino dyan, di ba? Sige nga. Pag mayaman po yung pag mahirap, muna tayo sa sa mayaman, sige. Pag mayaman yung nag-birthday, di ba? Maganda ba regalo mo? Pinag-iisipan mo maganda. Aminin. Tama? Ganun tayo eh. Ako ganun din eh. Naman, noon, ganun yung isip pa natin. Tama po ba, mga kapatid? Mayaman to. Kailangan maganda yung regalo ko rito. Check tayo dyan eh. Pero pag mahirap lang, hindi, mo siya, pwede na yan dyan. Minsan, ganun yung thinking natin eh, di ba? Actually, dapat nga yung mga mahihirap, bigyan mo ng maganda. Bigyan mo ng something na talagang, wow, talaga, akin to. Oo. Kasi yung mga mayayaman, meron na yun eh. Magkaroon tayo ng bagong mindset, no? Huwag nating apihin yung mga mahirap. I-bless natin yung mga mahirap, mga naglilingkod sa Diyos, talagang mga Kristiyano. Bigay natin yung talagang the best para sa kanila. Mga anak ng Diyos yan eh. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahirap. So magkasama, no? Parang parehas lang. Kasi inaapi mo yung mahirap, kasi mahirap siya, so ito lang yung kanyang deserve. Pero pag mayaman, dahil mayaman siya, ang taas ng standard ba? Yung value ng mayaman, grabe na lang. Nadapa tayo dyan. Kaya kailangan magbago tayo. Pag-pray natin, mga kapatid, no? Paano nangungusap si Lord. Isa pa, kapatid, maganda yung Bible verse na yun. Yan, Proverbs 21:13. Sabi dito, ang hindi tumansin sa daing ng mahirap, dadaing din batang araw ng niko ng hihirap. Naku. Alam mo yung kapatid mo, kailangan ng tulong, di ba? Dumadaing na, alam mo namang kailangan niya talaga. Sige na, tulong na natin. Siyempre, kailangan din magpe-pray tayo nga. Lord, totoo ba siya? Talaga bang kailangan niya ng tulong na nito o bibili niya lang ng kung ano-ano. So, napakahalaga po, no? Kapag may dumadaing, naghihirap na kapatiran, sa buhay, sige, in a way, maging generous tayo sa kanila. Paano ba gagawa ito? Balik tayo dun sa New Testament, yung isa sa church na bigyan ng commendation, yung Macedonian Church. Sige. Pakibasa yan, Sis Grace, sa 2 Corinthians 9. Pakibasa. 9 verse 1. Verse 1. Tuloy mo lang, ha. Dalawang Korinto. 2 Corinto chapter 9. Yes. Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Yeah. Verse 1. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Verse 2. Alam kong handa na kayong tumulong kaya't ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga Macedonia. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga Akaya noon pang nakaraang taon. At dahil dito'y noon pang nakaraang taon, mali ulit. Ang sabi ko'y handa na kayong mga taga Akaya noon. Noon pang nakaraang taon. At dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Bakit? Verse 3. Bakit? Sige.
Verse 3, kaya pinapunta ko riyan ang mga kapatid na ito upang mapatunayang tama ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. At nang maihanda na ninyo ang inyong tulong gaya ng sinabi ko. Mm. Verse 4, kung may mga taga-Macedonia na sumama sa akin at makita nilang hindi pala kayo handa, baka mapahiya ako at pati kayo. Verse 5, kaya't pinakiusapan ko ang mga kapatid na mauna riyan upang maihanda ang tulong na ipinangako ninyo. Sa gayon, makikita na talagang kusang loob ang pagbibigay ninyo at hindi sa pilitan. Yeah, pause na sis. Go back ka sa chapter 8. So eto, sinasabihan niya sa mga taga-Corinth. Alam niyo sa mga Kristiyano sa Corinthians, alam niyo bang mayayaman ang mga Kristiyano dito? Nga lang tikom yung kanilang kamay. Hindi sila giver. Kung sino pa yung mayaman, hindi pa yung sila yung nagbibigay. Kaya sabi ni Paul, actually, pinagmamalaki ko kayo sa mga Macedonia. Kasi yung mga taga-Macedonia, mahihirap lang yun, pero giver yun. Buti ka, teka, sabi niya, kung may kasama akong taga-Macedonia at hindi pala kayo magbibigay, mapapahiya ako. Pati kayo mapapahiya kasi sila na wala namang ganung karaming pera. Yan nang tumulong. Kayong maraming pera, hindi kayo tumutulong. Sige, verse 8 sis. Ito yung Macedonian church. Verse 8, Pastor. Chapter 8 pala. Chapter 8. Ikalawang Korinto, chapter 8. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Verse 1, mga kapatid, nais nating malaman ninyo, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Verse 2, dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ayan. Yung mga taga-Macedonian church, grabe yung pinagdadaanan nila. Sabi, dumanas sila ng matinding kahirapan. Ang hirap ng buhay ng mga Kristiyano dyan. Walang-wala talaga. Sabi rito, ito'y isang mahigpit, pangalawa, na pagsubok sa kanila. Pangatlo, sa kanilang paghihikahos. Inisipin nyo yung pangkain nila. Hirap na hirap yung mga Macedonian church. Masayang-masaya pa rin sila. Bukas ang palad sa pagbigay. Biruin nyo yung mga wala pa, yun pa yung generous. Yung kakainin lang, ibinibigay pa sa pagtulong sa mga kapatiran. Kaya ito yung pinagmalaki ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto. Kayo nga, may pera kayo eh. Dapat handa na kayong magbigay. Ito mga Macedonian church, hirap. Pero nagbibigay. Anong klaseng pagbibigay, Sis Grace? Pakibasa, verse 3. Verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Di ba sabi doon, kusang loob. Tutulong po kami. Magbibigay po kami, pero ito lang po yung mabibigay ko kasi ito lang talaga eh. Di ba? Hanggang dito lang po kasi ito lang po talaga yung abot ng aming makakaya. Naalala niyo yung giving ng widow's mite? Ng balo. Sabi ni Lord, yun ang pinakamalaking binigay kasi binigay niyang lahat. Yung malalaki nagbigay, maliit lang yun kasi bahagi lang yun eh nung binigay nila. Ibig sabihin, hindi nakatingin ang Diyos sa amount nung binibigay natin. Ulitin natin. Kasi pwede kong napakadaling magbigay ng 100,000 kung may 10 milyon ka. Tama po? Pero kung 1,000 lang binigay mo at 2,000 lang talaga pera mo, mas malaki ka. Kaya alam mo yung percentage, yung sacrifice, yung value. Ilang porsyento ba yung naibibigay mo? Pero itong mga Macedonian church, bukas ang palad sa pagbibigay. Kusang loob na nagbigay. At sabi doon, na-exceed pa nga po yung expectation. No? Sige, verse 4 sis. Verse 4, alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Grabe no. Praise God. Lord, give us this heart. Bigyan mo kami ng puso na hindi manhid, hindi matigas. Kundi malambot na puso, mahabagin na tutulong sa mga mahihirap.
tutulong sa mga nangangailangan. Pero Lord, siyempre may balance eh. Hindi yung pakitang tao, charity work. Kasi may mga ganong tao na charity works, magpapaaral, magbibigay sa iba. Pero ang totoo, ang tinataas doon, hindi naman siya eh. Hindi naman si Lord eh, yung sarili niya. Kasi hindi nauuna yun sa Panginoon. Hindi po masamang tumulong sa kapwa, ano? Pero kailangan maibibalik mo muna yun sa Diyos. Ang ikapo, hindi yan sa atin, kay Lord yan. So pag nabigay mo na yung ikapo, sige, magtumulong ka na sa kapwa. Kasi po yung susi eh. Is to acknowledge God in all the things that we have, that everything comes from the Lord. And Lord, dahil sa'yo galing, ikaw ang una. Diba? At Lord, itong ginagawa ko, yung excess ko, ibibigay ko para maluwalhati ka. Nakakatuwa itong Macedonian Church. Ang sabi rito, mahigpit nilang ipinakausap sa amin. Bigyan silang pagkakataong makatulong. Alam niyo, every time na may nangangailangan, pagkakataong makatulong yun. Pagkakataon na pakilala natin si Jesus. Again, siyempre, may wisdom, may knowledge ka dun sa tao. Kita mo naman kung may record. So, alam natin lahat yan. So, verse 5 says, Verse 5, at higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. yan. So, sis Grace, paano tayo magiging giver, generous? Una, kailangan ibigay mo yung Unahin muna po si Lord, yung para Yeah. sa Panginoon. exactly. Tapos, paano magagawa ng tao yon? Sabi sa verse 5, kasi yung buhay nila, una nilang binigay. Yung sarili nila. Oo, yung sarili nila, binigay na nila kay Lord. Trabaho ko, kay Lord naman yan. Sige Lord, kung ano kailangan mo, sige, papagamit ko. Sasakyan ko eh, si Lord din naman may bigay niya. Sige, kung kailangan sasakyan, okay, go! Kung meron ako extra dito, kung kailangan ng ganito, sige, paggamit ko. Talent ko, paggamit ko, marunong ako eh. Bakit? Paano magagawa ng tao maging generous, maging giving? Hindi lang sa Diyos, sa paglilingkod, kundi sa ibang tao. Kapag naintindihan niya na lahat ng bagay na meron siya, galing sa Diyos at hindi sa Kanya. Na ang Diyos ang may kakayahang magbigay nito, at kapag sinabi ng Diyos, kukunin niya na, wala tayong magagawa. Totoo yun. Diba? Kahit gaano tayo kalakas, kayaman, kagaling, pag sinabi ni Lord, kinuha niya ng lahat, wala na tayong magagawa. Sige nga. Meron pa bang makakasagot doon? May magagawa ba tayo pag sinabi Lord, oops, stop na. Wala na. Kaya alam nyo, pag iniisip natin yan, Lord, lahat ng meron ako sa iyo. Kung ano yung meron ako ngayon, pinagkakatiwalaan mo lang ako. So kapag nangungusap ka sa akin na paggamit ko, tumulong ako, magbigay ako, sige Lord, ibigay ko ako. Kaya alam nyo, yung mga sharing natin, example, yung sacrificial giving, ang unang nangungusap si Lord sa amin eh. Pinag-uusapan namin eh, nangungusap si Lord sa akin eh. Kailangan natin ibigay ito. Magbigay tayo ng ganito. Paggamit natin. O magkano amount? Sige, very willing. Bakit? Wala naman talaga tayo eh. Wala naman talaga tayo. Dumating tayong wala. Lahat ng meron tayo, iwanin din natin. So Lord, sige po. So giving you the opportunity. Kapag may pagkakataon, may mga pangangailangan, pagkakataon po yan na makatulong. Ma-practice natin yung faith natin. Ma-practice natin yung obedience natin sa Diyos. So, paano mo magagawa yun? Kasi binigay mo na lahat-lahat, buong ikaw sa Diyos. Kasama wallet, kasama ATM, trabaho, savings, sasakyan, bahay, paggamit kay Lord. Sige, si Lord naman may bigay niyan eh. Sige nga. Lahat ng meron tayo eh. Pag sinabi niya, anak, kailangan ko yan. Anak, naalala mo yung binigyan ka ng ganito? Sige, kailangan ko yan. Binigay nila yung kanilang sarili sa Diyos. Pangalawa, binigay nila yung sarili nila sa mga apostol. Ibig sabihin na, sige Lord, handa ka magpagamit sa ministry na to. Sige, I will serve you Lord in this ministry. Verse 6 is, pakibasa, hanggang 7, din tapos na tayo. Verse 6, kaya't pinakiusapan namin si Tito dahil siya ang nagsimula ng gawain ito
na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Verse Ayun. 7. Kasi tinuturuan yung church ng Corinth na ano? Ano tinuturo sa kanila? Magbigay kayo. Anya na si Tito, oh. Itong kasing Corinth Church, stingy. Ay magbigay. Ano sabi niya? Verse 7. Verse 7. Masagana kayo sa lahat ng bagay sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang gawang ito. Amen. Yan. Ano kayo? Blessed kayo eh. Blessed na kayo sa maraming bagay. Maging blessed din kayo. Kumaga, mag-increase din. No? Progressive nga, no, yung ating obedience. You also grow in the grace of giving. Sa verse chapter 8, verse 7, sabi dito sa Amplified Bible, but just as you excel in everything, hindi mo lahat, blessed sila, mayaman sila sa lahat ng bagay, financially, in faith, in speech, in knowledge, genuine concern, in your love for us. Sabi niya, see that you excel in this gracious work of giving also. So, hindi lamang tayo lumago sa faith, lumago rin tayo sa speech, sa knowledge, sa genuine concern, sa pag-ibig. Maganda yan. Pero sabi niya sa mga mayayaman sa Corinto, sinasabi niya sa atin, no, na mayayaman din at pinapayaman ni Lord, maging malago din tayo in this gracious work of giving. Pero meron siyang sinabi, sis. Pakibasa. Last. 8 hanggang 9. Finals. Verse 8. 9. Opo. Verse 8. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Yun, di ba? Hindi ko kayo inutusan, ha? Hindi to pilitan, ha? Parang sila sabi ni Paul na gano'n. Dito kasi mapapatunayan kung talagang mahal mo ang Diyos at ang gawain na binigay ng Diyos. Mahal ba natin si Lord, mga kapatid? Mahal ba Amen. natin yung simbahan na binigay niya sa atin? Yung ministry ng Jesus Comfy Church. Pamilya tayo, di ba? Di ba sa pamilya, sa bahay, kapag may mga kailangan, nagtutulungan kasi member ka ng family. Hindi pwedeng hindi ka tutulong, lalo na kaya mong tumulong. Kasi doon ka nakatira eh. Yung simbahan, yung gawain, binigay sa atin ni Lord. Mati ba natin yung simbahan na kung saan dito tayo nakakilala? Dito tayo nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Dito tayo lumago, na bago tayo, na-bless ang buhay natin. Dito natin na-experience yung joy, yung peace. Nagkaroon tayo ng contentment, nagkaroon ng kahulugan ng buhay ninyo, buhay nating lahat. Dito tayo nagkaroon ng maraming kaibigan, kapatiran na talaga minsan nga mas higit pa yung closeness natin eh, di ba? Sobrang blessed. Ang dami natin blessing na tinanggap through God's ministry in the church. Kaya sabi, hindi ko inuutusan din kayo, mga kapatid. Hindi ko kayo pinipilit magbigay. Pero kung mahal natin ang Diyos at yung ministry na binigay sa atin, sa pamamagitan ng pagbibigay, dito masusubok yung pag-ibig natin. Mahal ba natin ang simbahan? Mahal ba natin yung gawain? Oh, yun yung sinabi niya. And then final, last, Verse 9. 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Oh, di ba? Amen. Hindi lang dalawang sinabi niya, oh. Kung mahal niyo ang church, ang ministry, lumago kayo sa pagbibigay. Huwag kayo mag-settle sa 10% lang na yun lang yung tithes niyo. Dagdagan niyo, mag-offering kayo, mag-sow kayo ng seed, mag-sacrificial giving kayo. Yun yung sinasabi niya. Hindi lang dahil patunay ng pag-ibig niyo. Pangalawa, ang sabi niya, kasi nakita mo kung gaano ka minahal ng Diyos. Yung kanyang sariling buhay binigay sa'yo. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Meron kang buhay sa langit. Wag naman. Pero, pakinggan niyo. Tatanungin ko po kayo. Kung kayo ay binigyan ng Lord ng kaalaman, anak, kukunin na kita. 1 week ka na lang dito sa mundo. Pero marami ka nang ginawa. Marami ka nang investment sa langit. Pero 1 week ka na lang.
Sa 1 week na yun, may opportunity ka ba na mag-invest? Makikita mo yung investment mo sa langit. Anong gagawin niyo sa 1 week na yun? Sagot po. Sige, isa-isa. Sinong gusto sumagot? Tita Nida, sa huling 1 week, ano yung pwede mong gawin sa paglilingkod mo? Siguro ang pwede kong gawin, pasalamatan ko ang ating Panginoon sa mga ginawa niya sa aking Oo. buhay. God, thank you Lord. Pasalamat. Sige, salamat sa Diyos. Sis Lola, 1 week na lang. Sabi Lord, magkikita na tayo. Gather my family. Hmm. Tapos, magpapasalamat din sa Panginoon sa buhay na binigay. Thank you, Lord. Thank you Lord. Sis Noims. Sis Noemi? Tulog na ba si Sis Noemi? Halimbawa lang. Habang naghihintay, wala pa siya. Ikaw, sis Cheng. Oo. Thank you Lord. Salamat sa mga sagot. Hindi ba't gagawin mo ng lahat Amen. na makapagbibigay kaluguran sa Diyos? Lahat ng mga pwede mong gawin para sa Panginoon, gagawin mo na eh. Pero ang katotohanan, 1 week is not guaranteed. 1 week is not guaranteed to us. Hindi sigurado kung meron pa tayong 1 linggo. Kaya habang may pagkakataon tayo, gawin mo na yung best mo. Habang may lakas pa tayo, paglingkuran mo na yung Diyos mo. Sa pamamagitan ng kung anong meron tayo, gawin na natin para sa Kanya. Dalangin ko, mga kapatid, ma-realize natin, lahat ng bagay, wala nang halaga kapag dumating na si Lord. Para kay Apostle Paul, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Habang mabubuhay ako para kay Kristo. At kapag ako naman ay namatay, sabi niya, pakinabang. Kasi makakasama ko na si Kristo. Kaya Lord, ang aming panalangin, magkaroon kami talaga ng realization na lahat ng meron kami galing sa iyo. Lord, gusto namin i-bless niyo po kami, God. Pero Lord, unang-una, baguhin niyo muna yung puso namin. Na hindi ka namin kalimutan kapag pinagpala na kami. Na maintindihan namin may dahilan ng pagpapala mo sa buhay namin. Na lahat ng meron kami ngayon ay gusto mong gamitin para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan at ikalalaganap ng iyong salita. Kaya Lord, kami po nagpapasalamat sa gabing ito. Help us, Lord. Change our hearts. Generous and be giving to the poor, to those who are in need. Huwag kami maging madamot, maging mapagbigay sa kung ano yung meron kami, Lord. Bibigay namin para sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo lahat ng mga kapatid namin na narito. Lahat ng first leaders, even our families and friends, na part ng Jesus Coffee. Magliwanag kami sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Habang kami nandito, Lord, mapagbigay ka. Hindi madamot, kundi mapagbigay. Sa mga tao, dadala namin sa iyo, sa iyong kahal. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko, hindi lamang kami naging tagapakinig sa buhay mo namin ng lahat. Again, Lord, we receive the blessing,
We receive God's fullness. We receive many good things this year, Father. Manuwalhati. Thank you, Father. We receive all this. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Amen. Maraming salamat po. Amen po. Magandang gabi at Good good night night. po.